Sa nakaraang kwento natin ay napahanga naman si Bahal sa ipinapakita ng baguhan na si Yeonwoo. At sa pagpapatuloy ng kwento, habang pinagmamasdan ni Bahal ang talaan ng ranggo ay napahanga naman siya kay Yeonwoo at nagkaroon siya ng interes dito at tinanong siya ng lalaking dilaw ang buhok na kung nagsisisi ba siya. Tinanong naman siya ni Bahal na kung ano ba ang ibig niyang sabihin dahil ayon pa sa kanya na ang kanyang ibig sabihin ay ang nakapaloob sa record at ang record ay ito ang nilalahukan nila upang may makamit. Sinabi naman ni Bahal sa dilaw na buhok na akala niya ay tapos na siyang subukan siya. Tugon naman ng dilaw na buhok na personal niya ito na kuryusidad. Nagpigil naman sa tawa si Bahal dahil ayon pa sa kanya na kung sinasabi niya ba na tinatanong niya ng personal ang kanilang pinakamahal na alip oras ng kanilang reyna. Tiningnan naman ni Bahal ang lalaking dilaw na buhok at minungkahi niya na paniwalaan niya ang gusto niya at dagdag niya pa na mas madali kasing paniwalaan na ang aso ay magtunog pusa. Naalala niya naman si Jungwoo at sinabi niya na nagsisinungaling lang siya kung sasabihin niya na wala siyang nararamdaman na kahit ano dahil ang record na yun ay ang bakas noong siya ay parte pa ng RTA at dagdag niya pa na ang nakaraan ay nakaraan na at kailangan ng iwanan yun sa nakaraan at wala siyang balak na makisali pa sa gusot nito dahil ayon pa sa kanya ay mayroong isang bagay na mas mahalaga sa kanya ngayon at yun ay ang mapa sa kanila ang baguhan at naniniwala siya na isang araw ay sasali ang baguhan sa kanilang clan subalit dagdag niya pa na hindi ibig sabihin na maghihintay na lamang sila sa walang katiyakan at kung magkataon man na hindi siya papanig sa kanila ay papaslangin nila ito kagaya ng ginawa nila sa iba. Bigla namang humangin at napatingala na lang si Bahal dahil mayroon siyang naalala. At dito naalala niya si Jungwoo at napasabi na lang siya na kagaya ng ginawa nila sa RTA. Maraming mga clan ang mahal ang RTA at marami ding may hindi gusto sa RTA. Dahil isa silang irregular na hindi sumasali sa clan sa kabila ng kanilang paghihirap at hindi lamang yan dahil nagagawa nilang lupigin ang bawat palapag ng tore kaya naman ang 8 mahuhusay na mga clan ay hindi na ito hahayaang magpatuloy pa at napagdesisyonan ng mga ito na angkinin sila o tuluyan ng tuldukan ang RTA. Tinanong naman ni Bahal ang dilaw na buhok na kung hindi pa ba maganda para sa kanya ang kasagutan na yon. Tugon naman ng lalaking dilaw ang buhok na bagaman ay binanggit niya ang hindi naman dapat banggitin at pinayuhan niya si Bahal na mag-ingat sa kanyang mga sinasabi sa susunod. Napakamot na lang si Bahal sa kanyang ulo at tumawa sabay sabi niya na akala niya ay palalampasin niya ito at sinabi niya pa na parang naghihinala na ang kanilang kamahalan na reyna sa kanya. At dito nasa bangin silang lahat habang nagbabantay at tinanong ni Bahal ang lalaking dilaw ang buhok na kung tama ba ang lokasyon na kanilang pinuntahan. Sagot naman ng lalaking dilaw ang buhok na ito ang sinabi sa kanila na lokasyon. Sa ilalim ng bangin ay may mga nakabalabal na nagbabantay sa pasukan na portal. Nang makita yun ni Bahal ay napasabi na lang siya na ang bagay na yun ay isang portal na konektado sa base ng Arang at nagtatakang tanong niya naman na kung ano ba ang tinatago ng mga ito upang gumawa ng portal sa labas ng bayan at napagtanto niya naman na wala na silang sapat na oras kaya naman inutusan niya na ang kanyang kasamahan na magmadali na silang kumilos. Maya-maya pa ay may taong lumabas mula sa portal at ang taong lumabas sa portal ay si Leonte. Nang makita ni Bahal si Leonte ay napangiti naman ito at hindi na siya nagsayang ng sandali pa at kaagad niyang inutusan ang kanyang mga kasamahan na umatake at kaagad naman binitawan ng mga ito ang kanilang mga pag-atake patungo kay Leonte at habang papalapit ang pag-atake nila kay Leonte at huli na nang makita niya ito at bigla na lang itong sumabog ng napakalakas na tila ba ay sinakop nito ang malaking bahagi ng lugar. Pagtapos ng pag-atake na yun ay unti-unting nawawala ang usok at mayroong taong nakatayo at dito ang taong nakatayo na yun ay si Leonte na sugatan dahil hindi niya na nagawang iwasan ng pag-atake na yun at tumingala naman siya sa itaas ng bangin at nakita niya si Bahal at napasigaw naman siya ng pangalan ni Bahal dahil hindi niya akalain na nandito ito. Agara namang tumalon si Bahal mula sa taas patungo sa kinatatayuan ni Leonte at masaya niya namang binati si Leonte at nang walang ano-ano'y bigla na lamang inatake ni Leonte si Bahal at sa pag-atake niya ay walang hirap lang itong sinalag ni Bahal at dahil sa lakas ng puwersa ng pag-atake ni Leonte ay nagkabitak naman ang paligid na bato at habang umaatake siya ay sinabi niya naman kay Bahal na ang lakas ng loob niya upang saktan siya at tinanong niya pa ito na kung mayroon ba siyang ideya kung ano ang kanyang ginagawa. Kalmadong tugon naman ni Bahal sa kanya na syempre alam niya. Napangiti naman si Bahal at pagtapos ng pag-atake ni Leonte ay napa-atras naman silang dalawa at tinanong siya ni Bahal na kung ang pagkilos ba nila ay ang mitya ng pag-uumpisa ng digmaan. Pinagmasdan naman ni Bahal si Leonte at sinabi niya na ang isa sa 5 mandirigma na Diyos ng Asher Sword Clan ay magandang simula upang maumpisahan na ang kaganapan at tinanong niya pa si Leonte na kung tama ba siya.
Naghanda naman ng pag-atake si Bahal at sinabi niya pa na naging magkaibigan rin naman sila kaya naman nakakahiya kung ipapagawa niya pa sa iba ang trabahong ito at nang walang ano-ano'y bigla niyang inatake ang likod na parte ni Leonte upang balaan ito at nanlaki naman ang mga mata ni Leonte dahil napagtanto niya kung ano ang nais iparating ni Bahal sa kanya at kaagad naman sinabi ni Bahal sa kanya na pumunta siya dito ng personal upang paslangin siya habang si Leonte naman ay naghahanda ng pagpapalakas ng kanyang pag-atake. Iminungkahi naman ni Bahal sa kanya na ibigay niya na lang ang mana organ na nasa kanya. At kung ibibigay niya man ito sa kanya ay ipinapangako niya na mamamatay siyang walang sakit na nararamdaman. Wala namang naging tugon si Leonte at tuloy-tuloy lang siya sa paghahanda ng pagpapalakas ng kanyang pag-atake. Nang makita yun ni Bahal ay napagtanto niya naman na ma-pride si Leonte at sinabi niya na parang wala na siyang pagpipilian pa kundi ang sapilitang kunin sa kanya ang mana organ at nang walang ano-ano'y bigla na lang sumabog ang lugar na kanilang pinaglalabanan. At lumipat ang eksena sa ating bida at nandito siya ngayon sa tinatawag na Dream World stage ng pang-11 na palapag ng tore. Nagtataka naman si Yeonwoo dahil hanggang ngayon ay wala pa sina Edora at Fante dito. Umupo na muna siya at napagdesisyonan niya naman na sa tingin niya ay wala na siyang ibang gagawin dito kundi ay ang hintayin ang magkapatid. May bigla namang lumitaw na nilalang na mahaba ang tainga na parang kuneho at dito lumitaw sa kanyang harapan ang nakapormal na kasuutan na nilalang at sabay sabi niya na nagagalak siya dahil sa wakas ay nakita niya na rin siya at nagpakilala siya na siya si Laplace ang tagabantay ng pang-11 na palapag ng tore. Si Laplace ay isang kuneho ng 12 ng Zodiacs. Sinuri naman ni Laplace ang ating bida at sa isip-isip niya na ito na ang baguhan na nangunguna pagtapos ng Artia at nagagalak naman siya dahil nakita niya na rin sa wakas ang taong sanhi ng kaguluhan sa komunidad ng mga nagbabantay ng bawat palapag ng tore. Napapikit na lang siya ng mata dahil naalala niya naman na binantaan niya ang isang tagabantay ng palapag at sinabi niya naman na ibigay niya na sa kanya habang mabait pa siya. Sa isip-isip niya naman na sa katunayan ang tagabantay ng ika-11 na palapag ay iba subalit nagawa niyang makipagpalit dito sa kadahilanang gusto niyang bigyan ng espesyal na pag-alaga ang baguhan. Ibinukas niya naman ang kanyang mga mata habang seryoso ito at naisip niya na humihingi siya ng tawad dahil walang paraan upang malampasan niya ang ganitong klase na oportunidad at napagdesisyonan niya naman na maghahanda siya ng carrots upang ibigay sa nagbabantay ng ika-11 na palapag ng tore bilang kabayaran sa kanyang pakipagpalit ng pwesto mamaya. Kaagad niya namang tinanong si Yeonwoo na kung alam niya na ba ang pagbabago ng alituntunin mula sa ika-11 na palapag ng tore at sa susunod pang palapag. Sagot naman ni Yeonwoo na narinig niya na wala ng waiting area mula dito sa ika-11 na palapag at ang mga pagsubok ay pangmatagalan. Tugon naman ni Laplace sa kanya na tama ang kanyang sinabi dahil ayon pa sa kanya na parang naiintindihan niya na kung ano ang mangyayari dito at mukhang mas madali niya nang maiintindihan ang ibibigay niyang mga tagubilin sa kanya. Ipinaliwanag naman ni Laplace sa kanya na ang mga sumasailalim sa mga maraming pagsubok para maging Diyos ay tinatawag na manlalaro, at kinakailangan nilang malampasan ang sarili nilang limitasyon bilang tao. At para magawa yun ay ang mga manlalaro ay sasailalim sa mga pagsubok na lubhang napakadelikado at mayroon pang pagsubok na dahil sa lubhang napakadelikado ay buhay na ang nakasalalay dito at kinakailangan ng mga manlalaro na lampasan ang mga napakaraming pagsubok na yun upang maging isang Diyos. Dagdag pa ni Laplace na mayroon pang nagsabi na ang tunay na pagsubok ay magsisimula sa ika-11 na palapag ng tore marahil ang mga bagay na kanilang naranasan ay hindi may kukumpara sa dati nilang karanasan. Ang ibig sabihin ni Laplace ay kapag ang manlalaro ay nabigo sa beginner zone ay pwede nilang ulit-ulitin ang pagsubok kahit ilan man ang kanilang gusto. At dahil mayroong waiting area ang beginner zone ay madali lamang silang makakapagpagaling kahit lubha pa silang masugatan ng sa gayon ay patuloy lamang silang susubok sa abot ng kanilang makakaya. Subalit iba na ang istorya pagdating sa ika-11 na palapag ng tore at sa susunod na palapag dahil wala ng waiting area dito dahil kapag hindi sila nagtagumpay sa pagsubok ay mananatili lamang sila sa palapag na yun. At kapag naman napinsala ang manlalaro ay kailangan nilang maghanap ng lunas o gamot ng sila lang. At kapag naman ang mga manlalaro ay hindi nagkasundo ay kinakailangan din nilang maghanap ng sarili nilang solusyon sa palapag na yun. Sa madaling salita ay ang manlalaro ay nananatiling trapped sa palapag na yun hanggang sa magawa nilang malampasan ang pagsubok sa palapag na yun. Pinayuhan naman siya ni Laplace na mag-ingat dahil wala ng rounds mula dito sa palapag na ito at sa susunod pang palapag at tinanong niya si Yeonwoo na kung mayroon pa ba siyang katanungan at dagdag niya pa na kung wala na siyang katanungan ay uumpisahan na nila ang pagsubok.
Lumabas naman sa kanyang sistema na ang pagsubok sa ika-11 na palapag ng tore ay uumpisahan na. Ipinaliwanag naman sa kanyang sistema na ang lugar na ito ay tinatawag na Dream World na isang mythical na lugar kung saan ang pangarap mula sa ibang mundo at ibang dimensyon ay nagtatagpo. Ang hayop na naninirahan sa lugar na ito ay tinatawag na mythical beast at kinakain nila ang mga pangarap na dumadaloy patungo sa mundong ito. Binigyan naman ng trabaho si Yeonwoo at ang trabaho na ito ay ang magawa niyang mapapisa ang sarili niyang mythical beast. Ang mythical beast na pinakain ng kanyang pangarap at debosyon ay magiging isang mahusay niyang makakasama sa mahaba-habang paglalakbay na naghihintay sa kanya. Binigyan naman siya ng isang itlog at ipinaliwanag naman nila Plus na ang itlog na nasa kanyang kamay ay isang mythical beast. Tiningnan naman ni Yeonwoo ang itlog na nasa kanyang kamay habang sila Plus ay nagpapaliwanag na walang nakakaalam kung anong uri na mythical beast ang lalabas kapag napisa na ito mula sa kanyang itlog dahil nagbabago ang porma nito at nakadepende sa ipapakain niyang pangarap at debosyon. At isa pang paalala nila Plus na kahit na ang itlog ay lumalaki ito sa sarili nito ay isa pa rin itong itlog at hinding-hindi ito mapipisa kapag ang nagmamay-ari ay hindi ito binibigyan ng pagmamahal at pag-aalaga at iminungkahi niya naman kay Yeonwoo na sisiguraduhin niyang papakainin niya ito ng tamang pagkain, pag-uugali at pag-aalaga at dahil kapag mas itinuon niya dito ang kanyang puso ay mas malakas ang kalalabasan ng kanyang magiging partner. Nagpaalam naman sila Plus sa kanya kung wala na siyang katanungan at sinabihan niya ito na magkita na lang silang muli pagtapos ng pagsubok at tuluyan na ngang umalis sila Plus. Tiningnan naman ni Yeonwoo ang itlog at napatingala na lang siya dahil ayon pa sa kanya ay medyo abala ang mythical beast na itlog na ito at napabuntong hininga na lamang siya dahil wala naman na siyang magagawa pa at napatingin na lang siya sa malayo at maya-maya pa ay naglakad naman siya habang sa isip-isip niya na ang binanggit ng kanyang kapatid sa kanyang journal na ang pagsubok sa ika-11 na palapag ng tore ay masaya dahil ito ang kauna-unahang pagsubok na kanyang na-enjoy kumpara sa nagdaang pagsubok na nakakalungkot. Naalala niya naman ang masayang mukha ng kanyang kapatid at naalala niya na ang katangian ng kanyang kapatid ay psychometry at ginugol niya ang kanyang araw sa pag-aalaga at pakikipag-usap sa kanyang itlog sa araw-araw at pinapakain ito ng maraming pagmamahal at magandang pangarap. Kaya naman sa pagsisikap ng kanyang kapatid ay nagawa niyang mapisa ang isa sa pinakamahusay na uri ng mythical beast at ito ay ang mythical dragon. At sa tulong nito ay nagawa rin niyang makita ang sinaunang dragon na si Calotes. At nagawa niya pang makipagkontrata sa dragon na si Calotes kaya naman nagagamit niya ang kasanayan na mata ng dragon at ang pang-11 na palapag ay napakahalaga para sa kanyang kapatid dahil dito siya nag-umpisang lumakas. Tiningnan niya naman ang kanyang itlog at sa isip-isip niya na hindi tulad ng kanyang kapatid ay siya ay hindi magaling humawak ng mga ganitong bagay dahil siya ang uri ng tao na hindi magaling sa pag-aalaga. Naisip niya naman na hindi problema kung paano mapipisa ang itlog dahil nabanggit sa journal na kanyang kapatid na maraming paraan upang mapisa ng manlalaro ang itlog at ang tanging pinoproblema niya lamang ay kung anong uri ng mythical beast ang mapipisa sa itlog. Naalala niya naman na ang kanyang kasanayan na tinatawag na flame infusion dahil marami itong pakinabang sa kahit anong paraan at naisip niya naman na kung magagawa niyang mapataas ang kahusayan ng kanyang kasanayan na flame infusion ay natitiyak niya na magiging mabuti ito. Kaya naman naisip niya na ang perpektong mythical beast para sa kanya ay ang tinatawag na phoenix dahil may kaugnayan ito sa apoy at hangin na elemento at napagdesisyonan niya naman na kailangan niyang makuha ang flame of life. May naalala naman si Yeonwoo at habang siya ay nakaupo sa bato at ayon sa kanya na hanggang ngayon ay wala pa rin sina Fante at Edora. Kaya naman napagdesisyonan niya ng tumayo at nagsulat siya sa bato gamit ang kanyang punyal at sinulat niya na timog ang malaking kagubatan. Habang tinitingnan niya ang kanyang inukit ay naisip niya naman na napag-usapan nila na kung magkahiwalay man sila ay mag-iiwan lamang sila ng mga maliit na palatandaan at ayon pa sa kanya na malalaman din nila ito kung ano ang kanyang inukit. Bigla naman siyang umalis at makalipas ang ilang minuto ay nakarating na siya sa kanyang pupuntahan at nakapasok na siya sa teritoryo ng Phoenix. Ang kanyang pagdepensa laban sa apoy at hangin ay malaki ang mababawas nito sa teritoryong ito. At ang kanyang overall stats naman ay mababawasan dahil nasa ilalim siya ng impluwensya ng Phoenix. Lumabas naman sa kanyang sistema na inoobserbahan na siya ng Phoenix mula sa malayo na siyang ikinagulat niya naman. Lumakas naman ang hangin habang si Yeonwoo ay nagtataka at napatanong sa kanyang isipan na kung mayroon bang ganitong katangian ang Phoenix na palaging alisto dahil ayon pa sa kanya na napaka-agresibo ng Phoenix na ito at hindi masukat ang layunin nitong pumatay.
Napatingala na lang siya at nakita niya na ang pugad ng phoenix at naghahanda na siyang umakyat sa pugad nito, subalit bigla na lang siyang natigilan dahil narinig niya na pinapatigil siya ng phoenix at nakilala niya naman agad ang boses na iyon na nanggaling sa phoenix at binalaan siya ng phoenix na kung lalapit pa siya ay ito na ang katapusan niya. Ipinaliwanag naman ni Yeonwoo na malayo pa ang kanyang pinanggalingan para lang makuha ang kanyang flame of life at minungkahi ni Yeonwoo na bigyan niya siya sana ng isang quest. Tugon naman ng Phoenix sa kanya na wala siyang kahilingan na ibabahagi sa kanya at tinawag niyang marumi ang lahat ng mga tao at minungkahi niya na umalis na lamang siya. Hindi naman maintindihan ni Yeonwoo ang ipinapakitang galit ng Phoenix at habang pinagmamasdan niya ang pugad nito ay sa isip-isip niya naman na parang may kakaiba dito at sa ilang kadahilanan ay naalala niya ang parkupino sa Phoenix dahil lubhang nakakatakot ito at may bigla namang sumagi sa kanyang isipan at dali-dali siyang tumalon patungo sa pugad ng Phoenix at humingi siya ng paumanhin sa kanyang panghihimasok sa kanyang pugad at bigla namang nagalit ang Phoenix at sinabi niya na ang lakas ng loob niya upang pumasok dito sa pugad niya. Kaagad namang ginamit ni Yeonwoo ang kanyang Dragon Eyes at pagkatingin niya sa Phoenix ay napagtanto niya naman na tama nga ang kanyang hinala. Sinabi niya naman kaagad sa Phoenix na nakikita niya itong umuupo sa kanyang mga itlog at nagalit naman ang Phoenix at tinanong niya na kung ano bang masama doon at iminungkahi niya ulit na umalis na lang siya dahil wala siyang oras para sa kanyang mga biro. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung nawawala ba ang isa sa mga itlog niya at bigla na lang hindi nagsalita ang Phoenix sa kanyang katanungan at sinabi niya pa na parang totoo nga ang hula niya. Tinanong naman siya ng Phoenix na kung ano ngayon at dagdag niya pa na dahil alam niya na ay umalis na siya ngayon. Sinabi naman ni Yeonwoo na kung sakali lang ay nabalik nito ang nawalang itlog niya ay magagawa niya bang bigyan na siya ng quest. Laking gulat naman ng Phoenix sa sinabi ni Yeonwoo sa kanya at bigla niya namang sinabi na gawin niya kung anong gusto niyang gawin. At dito bigla na lang may lumabas sa kanyang sistema at binigyan siya ng sudden quest na Phoenix Egg. Ipinaliwanag naman sa kanyang sistema na ang tagapamahala sa timog na kagubatan na Phoenix ay isa sa itlog nito ay ninakaw habang siya ay naghahanap ng pagkain para sa kanyang inakay na malapit ng map isa. Ang layunin niya naman ay ang hanapin ang nawalang itlog ng Phoenix at ibalik ito sa kanya. Kapag nagawa niya yon ay ang Phoenix ay hindi kailanman malilimutan ang ginawa niyang kabutihan. Mayroon namang time limit at ito ay bago mapisa ang itlog at ang una niyang gantimpala ay ang tinatawag na Phoenix Favor at ang ikalawa naman ay ang tinatawag na The Flame of Life Quest. Bago siya umalis ay tiningnan niya muna ang Phoenix at maya-maya pa ay tuluyan na nga siyang umalis. Makalipas ang ilang minuto ay huminto na siya sa lokasyon na kung saan huminto ang kanyang sinusundang bakas at napatanong siya sa kanyang isipan na kung nasaan na ba ang mga yon. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng mga tumatawang tao na malapit sa kanya at kaagad niya naman natukoy ang lokasyon kung saan nanggaling ang pagtawa na yon. At dito mayroong dalawang tao at tumatawa ang may hawak ng itlog ng Phoenix at sinabi niya na nakakamangha talaga ang bagay na ito at napamura na lamang siya dahil hindi pa rin siya makapaniwala na maswerte sila dahil nagawa nilang makuha ang itlog habang wala ang Phoenix sa pugad nito. Habang tinitingnan niya ang itlog ay hindi naman masukat ang kanyang saya na nararamdaman at sinabi niya na dapat nilang taasan ang presyo ng pagbenta nito. Sinabi niya pa na ang ganitong bagay ay hindi madaling makuha at ang ibig niyang sabihin ay kailangan silang bayaran kung gaano kalaking halaga ang kanilang ebebenta. Naisip niya rin na kung may sarili siyang Phoenix ay hindi na rin masama dahil iilan lamang ang mayroon nitong maalamat na mythical beast sa tore at napag-isipan niya rin na kailangan niya lamang makahanap ng pagkakataon kung paano niya mapapaslang ang kanyang kasama at kunin ito sa kanya at maya-maya pa ay bigla na lamang lumabas ang kanyang dugo sa ilong at saka sa bibig na siyang ikinagulat niya naman at pagkatingin niya sa kanyang kamay ay marami ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig at ilong. Hinawakan naman siya ng kanyang kasama at tinanong niya ito kung kailan niya ito ginawa. Ipinaliwanag naman ng kanyang kasama na kalbo na ang tubig na ibinigay niya kani-kanina lang at sinabi niya pa na talagang ang pagod siya kanina dahil hindi niya napansin ang inilagay niyang napakaraming mandragorasap o lason sa kanyang inumin. At kinuha na nga ng flawless na kalbo ang itlog mula sa kamay ng longhair niyang kasama sabay sabi niya na wala namang bago sa naganap na ito sa katulad nila at tinanong niya pa ang longhair niyang kasama na kung tama ba siya at minungkahi pa ng barumbadong kalbo sa kanya na huwag na siyang magalit dahil kung hindi siya ang mamamatay ay natitiyak niya na siya rin ang mamamatay. Napamura na lamang ang lalaking longhair.
Maya-maya pa ay niyakap na ng barumbadong kalbo ang itlog ng phoenix at habang binubuhat niya ito ay sinabi niya pa na ang itlog ng phoenix ay palagi niyang pinapangarap subalit hindi niya inaasahan na darating ang araw na mapapasa kamay niya ito at dagdag niya pa na magiging isang ranker siya na nagmamay-ari ng maalamat na mythical beast na phoenix at bigla naman siyang natigilan at pagkatingin niya sa kanyang dibdib ay nakita niya ang nakatusok na sandata at napamura na lang siya habang si Yonwoo ay sinabihan niya pa ang barumbadong flawless na kalbo na ang tanga-tanga niya at hindi pa siya nakuntento at hiniwa niya pa sa 2 piraso ang barumbadong kalbo at sinalo niya naman kaagad ang itlog ng phoenix bago pa tuluyang matamba ang kalbo na barumbado. Tiningnan naman ni Yonwoo ang mga ito at sa isip-isip niya na gusto niya sanang tambangan ang mga ito mula sa likuran nila subalit nag-aalala lang siya na baka mabitawan ng mga ito ang itlog sa kalagitnaan ng paglalaban kaya naman wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang maghintay ng magandang pagkakataon at nagpasalamat naman siya dahil umaayon sa kanya ang pagkakataon at mas naging mas madali ang kanyang pinaplano kumpara sa kanyang inaasahan dahil sila-sila lang din ang nag-aaway. Nagpalabas naman ng apoy si Yonwoo sa kanyang mga kamay at bigla niyang sinilaban ang mga katawan ng mga honghang. Pagtapos noon ay tiningnan niya naman ang itlog ng phoenix at sa isip-isip niya naman na mas mabuti sana kung ganito lang kadali ang mga quest na parang piece of cake. Pinuntahan naman kaagad ni Yonwoo ang pugad ng phoenix at ibinigay niya na kaagad ang itlog nito at napasabi na lang ang phoenix na hindi niya naiisip na makikita niya pa ulit ang kanyang anak. Nang marinig yon ni Yonwoo ay sa isip-isip niya naman na gumaan ang kanyang kalooban dahil nagkasama na silang muli at nalungkot naman siya bigla dahil naalala niya noong bata pa sila ng kanyang kambal na kapatid na inaalagaan sila ng kanyang ina habang sila ay masayang masaya. Pinasalamatan naman agad ng phoenix si Yonwoo at tugon naman ni Yonwoo na wala lang yun at agaran namang sinabi ng phoenix na dahil nagawa niyang mailigtas ang kanyang anak ay ang pangako ay pangako at ibibigay niya na ang quest nito at minungkahi niya pa na sabihin niya sa kanya kung ano man ang kanyang gusto. Kaagad namang sinabi ni Yonwoo na gusto niya sana ang Flame of Life na mayroon siya. Tinanong naman siya ng phoenix na kung may ideya ba siya sa kung ano ang hinihiling niya. Tugon naman ni Yonwoo na alam niya dahil narinig niya na ang Flame of Life ay ito ang nagsisilbing kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay. Ang phoenix ay isang nilalang na namamatay sa sarili niyang apoy at mabubuhay muli sa kaparehong apoy. Ang apoy ay simbolo ng pagkabuhay at tinatawag rin itong Holy Flame o banal na apoy. Ipinakita naman ni Yonwoo ang kanyang itlog at napatanong naman ang phoenix na kung pinaplano niya bang gamitin ang Flame of Life sa kanyang itlog at tumugon naman si Yonwoo na ganun na nga. Tugon naman ng phoenix na naiintindihan niya dahil sa katunayan ay ibibigay niya ang quest para sa Flame of Life subalit ibibigay niya na lang ng direkta ang Flame of Life na hindi na kinakailangan ng quest dahil may utang na loob ito sa kanya at bukod pa dyan ay naniniwala rin siya na magagawa niyang mapasa ang pagsubok sa quest na ito nang wala man lang kahirap-hirap kung ibibigay nga niya ito sa kanya. Lumabas naman sa kanyang sistema na nakuha niya na ang Phoenix Favor at tumaas rin ang kanyang pagpapalagayang loob sa Phoenix ng 200. At ang Phoenix ay hindi na maingat sa kanya simula ngayon o sa madaling salita ay ang Phoenix ay may tiwala na sa kanya simula ngayon. Natanggap niya na rin ang Flame of Life bilang gantimpala sa kanyang quest. Nakuha niya rin ang pagkilala ng Phoenix sa kanya at nakumpleto niya na rin ang hidden quest na tinatawag na Phoenix Quest. Sinabihan naman siya ng Phoenix na para makuha niya ang kanyang Flame of Life ay kinakailangan niyang makagawa ng angkop na lalagyan para dito. Kaya naman inutusan siya ng Phoenix na gumawa muna siya at bumalik na lang pagtapos. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.